Nawasak ang Iran ng mga US stealth bombers at ikalimang henerasyong fighter jet na sumira sa karamihan ng depensa ng bansa. Ngayon, narito na ang pagyusbong ng B-52 Stratofortress. Ngayon lang natakot ang Iran sa 70, 4 na taong gulang na US bomber na ito dahil sa makasaysayan at matinding pag-atake nito sa Iran. Alam na ng Tehran na talo sila sa digmaan habang winawasak ng B-52 ang madaanan nila. Matalinong hakbang ito ng US. Ipinapakita nito sa atin na ang Amerika ay nagpaplano para sa pangmatagalan upang tuluyang pabagsakin ang rehimen ng Iran. Para sa detalye sa matalinong hakbang na ito, manatili lang. Ang pagdating ng B-52 ang pinakabagong balita sa sigalot sa Iran. Lumilipad na ngayon ang big, ugly, fat fellow ng halos malaya sa Iran na nagpapakita ng pagkawasak ng depensa sa himpapawid ng Tehran at kawalang kakayahan nilang pigilan ng Amerika sa paggamit ng luma at hindi stealth na bomber para mas makapinsala. Ganito mo isipin. Ang US B-2 ay parang sumisipa ng pinto, tulong ng maraming Amerikano at Israeli fighter jet. Ngayon, dumating na ang mga B-52 at binobomba na nilang natitirang mga himpilan ng militar ng Iran hanggang sa tuluyang maglaho. Nakikita natin ngayon ang paglipat mula sa maingat na operasyon tungo sa marahas na puwersa. Maaring mukhang kakaiba ito sabihin pagkatapos ng 1,000 malalakas na pag-atake ng Israel laban sa depensa ng Iran sa unang 24 na oras ng bagong labanan. Gayunpaman, ang mga pag-ataking iyon ay talagang masinop at eksakto. Nauna ang cyber operation gaya ng pagjam at panlilinlang sa radar network ng Iran. Matapos maantala ang komunikasyon, sumunod ang unang atake ng US at Israel. Nawasak ang air defense at nasira ang mga pandagat at panghimpapawid na kagamitan. Ang decapitation strike ay target ang mga leader ng Iran, kasama ang yumaong kataas-taasang pinuno Ali Khamenei. Ang unang 24 na oras ay nadulot ng mas tumpak at matinding atake kaysa inaasahan ng Iran. Hindi inasahan ng Iran naglalatag lang ang US ng pundasyon para sa mas malaking mangyayari. Pagkatapos ng operasyon, malalakas na hampas ang binigay ng US sa mga sugat at wala nang nagawa ang Iran. Narito na ang mga B-52 at malalaman niya sa loob ng 1 minuto kung ano ang ginagawa nila sa Iran. Bago natin gawin yon, silipin muna natin sandali kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng mga pinakabagong dumating sa larangan ng Iran. Ang B-52 ay iba sa B-2 na nakita nating nagsagawa ng 30 oras na pambobomba sa Iran dahil ang B-52 ay non-stealth na bomber. Hindi ito makakalusot sa radar at depensa ng kalaban, di gaya ng mas bago at mas mahal nitong pinsan. Kaya ang tulungan ng B-52 ang bansang may air superiority para tuluyang wasakin ang mga target sa lupa. Ang bomber ay kaya magdala ng 70,000 pounds na kargamento at ginagamit ito ng US para punuin ng precision-guided munitions laban sa mga natitirang depensa at military nodes ng Iran. Ipinaliwanag ni Max Afterburner sa pagsusuri niya ang pagdating ng B-52 sa Iran. Sabi niya, yan ay isang mabigat na pambato. Ibig kong sabihin, 70 JDAMs ang kayang dalhin ng B-52. Ang bilang pa lang ng JDAMs ay nagsasabi na ng lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa firepower na kayang dalhin ng B-52 sa laban. May 3 klase ang guided air-to-surface na sandata. 500 pound, 1,000 pound, at 2,000 pound. Sa 70 JDAMs, iniisip ni Afterburner na ang mga B-52 sa Iran ay malamang may dalang 1,000 pound na klase. Pero ayon din kay Afterburner, baka hindi ito ang pinakamainam na pagpili. Kahit may air superiority, posible pa ring mag-activate ang surface-to-air missile at paputukan ng B-52, paliwanag niya sa sitwasyon sa Iran. Wasak ng air defense ng Iran, pero hindi pa tuluyang nawala, gaya ng ipapaliwanag namin sa video. Malamang na may dalang JASSMs o Joint Air-to-Surface Standoff Missiles ang mga B-52 ng Amerika dahil sa posibilidad ng biglaang pag-atake. Ang mga subsonic na missile na ito na may range na 230 hanggang 575 milya depende sa variant, ay nagpapahintulot sa B-52 ng Amerika na maglunsad ng atake mula sa malayo habang ligtas sa labas ng abot ng air defense ng Iran. Ang konsiderasyong ito ay bumabalik sa nabanggit natin kanina tungkol sa kung ano ang ginagawa ng mga B-52 sa Iran. Ang B-2 ng US ang naglunsad ng lihim at eksaktong atake kaya naging mas ligtas ang pagkilos ng B-52. Ngayon na narito ang B-52, binobomba nila lahat ng natira sa Iran. Ayon kay Afterburner, ang lumang US bombers na yon ay target ang command and control o C2 nodes
na mahalaga sa koordinasyon ng depensa ng militar ng Iran. Ayon kay Afterburner, Malamang nagkakagulo ang koordinasyon ng Iran kada minuto habang tinatalakay niya ang target ng mga B-52 ng Amerika. Nagkakahiwa-hiwalay ang mga paglulunsad nila kapag nabagsak ang command node. Mabagal ang pag-reload nila, lalo na kung tinatamaan ang pasilidad sa produksyon. Ngayon, kaunti na lang ang oras nila para mag-rebuild. Sa madaling salita, sisirain ng mga B-52 ang mismong mga node na nagbibigay daan sa Iran na iwagayway ang nag-iisang malaking sandata na meron nito laban sa Amerika, ang mga ballistic missile. Babalikan natin ang sitwasyon ng Iranian missile mamaya. Una, ayon sa Warzone o TWZ, sumasang-ayon ito kay Afterburner na malaki ang pinsalang dulot ng mga B-52 ng Amerika sa mga C2 node ng Iran. Naglalaman ito ng mga komento mula kay General Dan Kane ng Air Force na nagsasabing ang mga C2 na estruktura ng Iran ay nasa masamang kalagayan at bahagi ng dahilan ay ang paglipat mula sa precision papunta sa lakas. Ayon kay Kane, ang CENTCOM ay lumilipat na ngayon sa ika-4 na araw mula sa malalaking planadong strike package gamit ang standoff munitions na inilulunsad mula sa distansya na hindi kayang abutin ng kalaban, papunta na sa stand-in precision strikes na direkta sa ibabaw ng Iran. Mas tamang sabihing precision at lakas ang bagong yugto. Ano man ang mangyari, dama na ng Iran ang epekto ng B-52 dahil sa laki ng resulta na makikita sa dami ng strike. Matapos ang 24 na oras ng 1,000 sunod-sunod na strike, dinoble pa ng US at Israel ang bilang ng kanilang mga atake. Sa unang 72 oras ng labanan, nagsanib ang dalawang magkaalyado para sirain ang 2,000 target sa Iran. Malaking papel ng B-52 sa paglala ng sitwasyon dahil sa pagpapakawala nila ng standoff munitions sa mga target na mahina at hindi nababantayan ng Iranian Air Defense Network. Ayon sa PBS News at Ministeryo ng Kalusugan ng Iran, 920 nang nasawi hanggang Marso 4. Ngunit hindi tiyak kung sibilyan o sundalong mga ito. Ayon sa Jerusalem Post, mahigit 1,000 miyembro ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ang namatay sa unang bugso ng atake. Kaya't malamang mas marami pa ngayon matapos tapusin ng B-52 ng Amerika ang labanan. Ito ay mapanyirang puwersya. Ngunit ang pinakamalaking epekto ng pagdating ng mga bomber ng Amerika ay nasa depensa. Sinabi namin kanina na mukhang tina-target ng US B-52 ang C2 nodes ng Iran. Sa digmaan sa lupa, mahalaga ang mga node para sa koordinasyon ng sundalo at lohistika. Hindi ito isang digmaan sa lupa, at gaya ng nabanggit namin kanina, ang pinakamalakas na sandata ng Iran sa laban na ito ay ang kanilang imbakan ng mga ballistic missile. Sabi ng Iran Watch, ayon sa CENTCOM, US Central Command, mahigit 3,000 ang stockpile ng missile ng Iran noong 2022. Malamang, nagamit na ng Iran ang karamihan ng kanilang stockpile sa mga pag-atake laban sa Israel at US bases bago at sa panahon ng kasalukuyang labanan. Sa simula ng digmaan, tinantiyan ng Israel Defense Forces na may 2,500 missile ang Iran. Malaki pa rin yon. Dahil sa mga B-52 ng Amerika, hindi magamit ng Iran ang kanilang stockpile. Kapag tinanggal ang mga C2 nodes, hindi na magagawang i-coordinate ng Iran ang kanilang mga pagpapalipad ng missile. Kapag isinama mo pa ang ibang pag-atake sa missile launch site ng Iran, nanghihina ang tanging kapangyarihan ng Iran. Makikita ito sa mga numero. Sa ulat ng CNN noong Marso 4, sinabi ni Kane na unti-unting nawawala sa eksena ang ballistic missile ng Iran. Patuloy ang maayos na progreso ng US Central Command ngayong umaga. Ayon kay Kane sa Pentagon, bumaba ng 86% ang pagpapaputok ng theater ballistic missile ng Iran mula unang araw ng labanan. Dagdag pa niya, bumaba ng 23% sa nakaraang 24 na oras. Bukod pa rito, 73% ng one-way attack drones ng Iran ay napabagsak. Ang nakikita natin dito ay ang unti-unting paghina ng buong estratehiyang militar ng Iran at ang mga B-52 na dumating kasama ng bansa ay may mahalagang papel na ginagampanan. Baka maalala mo nabanggit namin sa video na matalino para sa US ang pagpapadala ng B-52. Hindi ang pagkawasak ng kakayahang umatake ng Iran ang dahilan. May iba pang dahilan din. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo pa ng ganitong kaalaman, mag-subscribe sa The Military Show. Linggo-linggo naming binubusis ito. Kaya, bakit napakatalino ang pagdating ng B-52 ng US? Nagbigay ng kaunting pahiwatig si Pangulong Donald Trump ng US noong Marso 2 nang sabihin niyang maaring tumagal pa ng mas matagal ang digmaan sa Iran kaysa inaasahan ng ilan.
Inasahan ng US na tatagan ng 4 hanggang 5 linggo ang labanan. Pero sabi ni Trump, kayang tumagal pa ng US military kaysa doon. Sa madaling sabi, inaasahan ng US na ilang linggo ang labanan at unang linggo pa lang na yon. Kailangan ding maghanda ang US sakaling tumagal pa ang digmaan na may mahalagang kahulugan. Kailangang mag-focus ang US sa pagpapanatiling mababa ang gastos habang binabayo ang Iran gamit ang lahat ng lakas militar na kaya nitong ipunin. Dito makikita ang katalinuhan sa paggamit ng mga B-52 kaysa ituloy ang mas bago at lihim na mga B-2. Kahit nakakatukso isipin ng militar ng US ay isang napakalaking puwersa na may walang hanggang pondo, gusto pa rin ng bansa na siguraduhin na hindi ito nagsasayang ng pera sa mga hindi naman kailangan. Isa sa mga paraan na masasayang ng US ang pera sa inaasahang Iran War ay ang patuloy na paggamit ng B-2 para sa bombing runs. Ipinapaliwanag ng 1945 kung bakit pumasok ang mga B-52. Kayang magdala ng maraming precision-guided munitions, mahaba ang flight time, at mas mura ang operasyon kaysa B-2. Sa madaling sabi, ang B-52 ay mainam sa tuloy-tuloy na pambobomba kapag ligtas ang himpapawid. At ligtas nga ang himpapawid ng Iran sa ngayon. Ipinaliwanag ng Wyon na halos doble ang gastos ng B-2 kumpara sa B-52 sa pagpapalipad nito. Ang kombinasyon ng stealth coatings ng B-2 at matinding maintenance ay nangangahulugan na ang mas modernong bomber ay pinakaangkop sa shock and awe na estilo ng mga paunang surgical strike na nakita natin sa Iran. Pagkatapos nito ay umaatras ito at hinahayaan ng ibang mga bomber na pumasok sa labanan. Dapat ding isaalang-alang ang mga direktang gastos. Ang isang B-2 ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $2 bilyong para sa US. Upang gawin, kaya kung sakaling may isang masira o mapabagsak sa himpapawid ng Iran, malaking butas yon sa anumang budget na inihanda ng US para sa kanilang bigmaan sa Iran. Ihambing mo ito sa B-52. Inayos ng US ang mga B-52 bomber at gumastos ng $15 bilyong noong 2021 bilang bahagi ng $48.6 bilyong na programa para panatilihin ang mga ito sa ere hanggang 2060. Pero sa ngayon, may 76 na B-52 ang US na nasa serbisyo. Kahit may overhaul na umaabot sa $600 at $40 milyong bawat isa, dagdag pa ang gasto sa paggawa ng bomber mahigit 70 taon nang nakalipas, na ayon sa IG.Space ay $1.14 bilyong na inadjust sa inflation. Kaya ang nakukuha mo dito ay mas kaunting pakanib. Ang pagbagsak ng B-52 ay isa pa ring magastos na pagkawala, pero hindi ito kasing mahal kumpara sa pagkawala ng mas mahal at mas advanced na B-2. Nariyan pa ang operational na gastos. Sabi ng National Interest, ang B-2 bomber ay nakakahalaga ng $200,000 bawat oras ng lipad. Tulad ng nabanggit natin, ang mga B-2 na ipinadala ng US sa Iran nung surgical na bahagi ng kanilang strike strategy ay nasa ere ng mahigit 30 oras. Iyan ay gastos na higit sa $6 na milyong. Tama? Sa ngayon, ang B-52 ay nagkakahalaga ng halos $70,000 kada oras ng lipad. Kahit i-adjust para sa inflation, kalahati lang ito ng gastos ng B-2 ayon kay Wyon. Mula sa pananaw ng gastos lang, ang paglipat sa B-52 bombers ay isang matalinong hakbang. Magpapatuloy ang US sa pagbagsak ng napakalaking lakas ng armas sa Iran, gamit ang ilan sa pinaka-advanced na sandata, at magagawa nila ito gamit ang isang bomber na mas maliit ang gastos para sa defense budget ng Amerika. Kung inaasahan ng Administrasyong Trump ang tuloy-tuloy na kampanya ng 4 o 5 linggo, mahalaga ang paglipat na ito para matiyak ang pagpapatuloy nito. Dahil dito, narito na tayo sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi maganda ang kalagayan ng Iran. Nabanggit na natin ang tungkol sa ballistic missile at air defenses ng Iran. Pero mahalagang bigyang diin ang huling problema. Ang kanilang integrated air defense system ay malayo sa pagiging kasing advanced ng sa mga bansang kanduranin, ayon kay Afterburner, tungkol sa kung anong meron ng Iran kahit bago pa nagsimulang bumagsak ang mga bomba. At gaya ng nakita natin, ang mga Chinese surface-to-air missiles at radars, pati na rin ang mga Russian surface-to-air missiles at radars, ay lubusang winasak ng mga B-52 at iba pang bombers. Talo na agad ang Iran sa air defense bago pa magsimula ang digmaan. Ayon sa artikulo ng Army Technology noong March 3, hindi talaga Chinese at Russian units ang air defense ng Iran, gaya ng binabanggit ni Afterburner. May ilang ganon ng Iran, pero karamihan ng air defense nila ay gawa sa murang kopya ng Russian S-300 at Chinese HQ-7 na ni-reverse engineer nila at hindi pa nasusubukan sa totoong labanan. Napatunayan na kulang pa ang mga peking bersyon matapos silang subukan.
Ang reverse engineering na walang inobasyon ay nadudulot ng parehong kahinaan sa mga sistemang ginawa ng Iran, gaya ng pinagkunan nila. Halimbawa, madaling tamaan ng mga sandata ng Israel gaya ng icebreaker missile ang mga kopya ng Iran ng S-300 dahil dinisenyo itong samantalahin ang kahinaan sa electronic warfare ng S-300 radar. Hindi gumawa ng anumang hakbang ang Iran para ayusin ang mga kahinaang ito sa mga bersyon nila ng Russian at Chinese systems na kinopya nila at ngayon ay pinagbabayaran na nila ito. Ngayon, nasa sitwasyon ng Iran kung saan ang mahina nitong air defense network ay mas lalo pang lumala kaysa dati. Ayon sa Newsweek, maaring inilipat na ng bansa ang air defense mula silangan patungong kanluran dahil sa inaasahang mas maraming atake mula roon. Hindi ito pagpapakita ng lakas. Nangangahulugan lang na nagiging pwede ng gamiting teritoryo ng mga B-52 ng Amerika ang silangang Iran para maglunsad ng standoff munitions mula sa hindi binabantayang bahagi ng bansa. Mas maigpit na binabantayan ngayon ang Tehran at Isfahan kaysa dati. Pero hindi pa rin sapat para mapigilan ang mga pag-atake ng US at Israel. Malaki ang posibilidad ayon kay Afterburner na umasa na lang ang Iran sa swerte sa ilang pag-atake kapag kampante ang Amerika. Hindi ito air defense strategy. Isang sugal ito na malayo sa gantimpalang kailangan ng Iran. Para naman sa US, sila ang may ganap na air superiority. Hindi ibig sabihin ito na mayroon silang ganap na pamamayani sa impapawid, na kung saan ang isang bansa ay kayang kumilos ng may 100% na kumpiyansa na wala silang magiging kalaban sa impapawid ng kalaban. Malapit na nilang makuha ang kontrol sa impapawid na kailangan para magpadala ng hindi stealth na bomber sa Iran. Palatandaan ito ng kumpiyansa ng Amerika na ayaw makita ng Iran dahil nagpapakita itong totoo ang sinabi ni Trump na ilang linggo tatagal ang kampanya. Marami pang pag-atake ang manggagaling sa B-52 fleet ng Amerika, bukod pa sa mga carrier group ng US sa Persian Gulf na may 12-12 ng fighter jet at suportang eroplano. Tungkol naman sa susunod na mangyayari, lalawak pa ang saklaw ng digmaan. Papunta na talaga roon sa loob ng Iran dahil sabi ni Afterburner, ang pagdating ng B-52 ay malinaw na palatandaan ng mas malawak at tuloy-tuloy na operasyon sa kampanya. Gayunpaman, lumalawak ang saklaw pagdating sa kung saan nagsasagawa ng mga pag-atake ang US at kung ano pa ang maaring pinaplano nila sa susunod. Noong Marso 4, pinasabog ng US ang Iris Dana sa internasyonal na dagat malapit sa timog, baybayin ng Sri Lanka. Malayo ito sa Persian Gulf, na nagpapakita na pinalalawak ng US ang mga pag-atake para targetin ang mga kagamitang militar ng Iran sa labas ng kanilang teritoryo. Nariyan din ang banta na maaring magpadala ang US na mga ground troops sa Iran. Ayon sa Chatham House, kailangan ito kung layunin ng Amerika na pabagsakin ang rehimen ng Iran. Ang plano ni Trump na tulungan ang mga Iranian na mag-aklas muli at pabagsakin ang theokrasya ay mukhang pag-asa lang, hindi totoong estratehiya. Ayon sa think tank, wala pang malinaw na senyales ng epektibong oposisyon o mga tumatalikod sa rehimen. Kung ganon, ibig sabihin kulang pang tiwala ng mga Iranian sa sarili nilang kakayahan na pabagsakin ng Islamic Revolutionary Guard Corps at mga natitirang lider ng Iran. Kaya napupunta tayo sa isang kawili-wiling posibilidad. Maaring ang pagdating ng mga B-52 at ang tuloy-tuloy na pag-atake ay paghahanda para sa ikatlong yugto ng digmaan sa Iran. Una ang surgical strikes, kasunod ang maso. Maaring sumunod dito ang pagdagsa ng mga sundalong Amerikano sa lupa upang gapiin ang rehimeng Iranian. Sigurado tayong naigyog ng husto ang rehimeng Iranian at baka hindi na ito makabawi na masama para sa kanila. Masama rin itong balita kay Putin na umaasang mapalakas ang ugnayan ng Russia at Iran para mailagay ang sarili bilang global player. Kung bumagsak ang rehimeng Iranian, malaking problema ito kay Putin. Alamin kung bakit sa aming video. Kung nagustuhan mong video, mag-subscribe sa The Military Show para sa buong Operation Epic Fury coverage. Salamat sa panonood.